Hello, hello, hello mga ka-AIP. So, isa po muling pinagpalang araw para po sa bawat isa sa atin. At namiss ko po ang pag-record po sa ating pong programang araw-araw na pagpapala. So, isa po muling kagalakan na ako po ay makapag-share ulit sa inyo sa magitan po ng kanyang mga salita. At tayo po muna ay manalangin. Yes, Father God, we thank you so much sa pagkakataong ulito na kami po ay makarinig mula sa iyong salita at pagpalain po ang buhay ng bawat isa, pagpalain po ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, salamat po ng marami at sa araw na ito po ang aking ibabahagi. Living in God's Love. Pamumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo ba, sa pagkakataong ito, napakahalaga po na tayo po ay na-encourage, napapaalalahanan, na tayo po ay namumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Take note, pag-ibig ng Diyos. At ito po ay matutunghayan po natin sa mga talata sa aklat ni Unang Juan, mga kabanatang 4 hanggang mga talatang 7 hanggang 21. So, kayo na lamang po ang magbabasa niyan dahil medyo mahaba po. Limited lang po yung oras natin. Pero mayroon po akong 4 na ibabahagi po patungkol po sa mga talatang ito. Dahil alam nyo ba sa panahon natin, mga pagkakataong to, kagaya itong mga nangyayari sa mundong paligid natin, isa rin po sinasabi ng salita ng Panginoon, sa mga huling araw ay lalamlam ng pag-ibig ang marami. So yan po yung hanggat maaari ay hindi po mangyari po sa bawat mga nagtitiwala at mga anak ng Diyos yung lumamlam ang kanyang pag-ibig. Kaya ngayong araw na ito po yung aking pong ibabahagi. So alam naman po natin, sa panahon natin, marami ang nagsasabing nag-iibigan sila. Pero kadalasan ang pag-ibig ay nakabase lang sa damdamin, sitwasyon o pakinabang. Ngunit malinaw ang sinasabi ng Biblia, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kaya ang tanong, namumuhay ba tayo sa pag-ibig ng Diyos o sa sarili lang nating paraan? So may 4 po akong iiwang katotohanan patungkol po sa mga talatang to mula sa talatang 7 hanggang 8. Number 1, sabi niya doon, ang Diyos ang pinagmumulan ng pag-ibig. Hindi mo kayang magmahal ng tunay kung walang Diyos sa iyong puso. Kapag ang pag-ibig ay galing sa atin o galing sa tao, madali po tayong mawala, madali po tayong mapagod, madali po tayong magbago, pero kapag galing ito sa Diyos, ito ay matatag at totoo. Yan po ang katotohanan. Sinasabi po ng mga salita ng Panginoon. Number 2, ipinapakita ng Diyos na ang pag-ibig niya ay kay Kristo. Hindi tayo ang unang umibig sa Diyos, siya ang unang umibig sa atin. Kahit tayo ay makasalanan, minahal niya tayo at pinatunayan niya ito sa magitan ni Jesus sa cross. Ang ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil siya ang pag-ibig. Pangatlo, ang pag-ibig ng Diyos ay nag-aalis ng takot. Yan po sinasabi niya sa verse 17 to 18. Maraming tao ang nabubuhay sa takot sa bukas, sa problema, sa kabiguan. Ngunit sinasabi ng Biblia, ang ganap na pag-ibig ay nag-aalis daw ng takot. Kapag alam mong mahal ka ng Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan. So, panghuli, ang pag-ibig ng Diyos ay nakikita sa kapwa. So, yan po sinasabi niya sa verse 19 to 21, hindi sapat ang salita, dapat may gawa. Kung mahal mo ang Diyos, makikita ito sa pagpapatawad, pagmamahal, pangunawa sa iba. So, kaya nga mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Mahal niya ako, mahal niya ikaw, at mahal niya tayong lahat. Okay? Inaalis ng pag-ibig ang mga takot, at dapat natin itong ipakita sa iba. So, nawa ito pong salitang ito ng Panginoon ay nakapagpaalala sa atin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos na kung saan siyang pinagmulan nito. So, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ng marami na kami po ay muli mong kinausap at pinaalalahanan na mamuhay kami sa pag-ibig mo, hindi sa pag-ibig namin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na patuloy na namumuhay, lumalakad ayon sa iyong pag-ibig. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po muli mga ka-AIP at hanggang sa mga susunod na pagkikita. God bless and bye-bye!